Samantala, mag-hain ng motion for reconsideration ang mga telco laban sa utos po ng National Telecommunications Commission o NTC na ibalik sa mga subscriber ang sobra umanong nasingil nila sa text. Saksi si Jamie Santos. Sa utos ng National Telecommunications Commission, dapat ibaba na sa 80 sentimo ang dating pisong singil sa text ng mga telco at ibalik sa mga subscriber ang 20 sentimong sobra umano nilang nasingil mula noong December 1, 2011. Kaya ang Globe, Smart at Sun Cellular magsasampa ng motion for reconsideration sa utos. Giit ng Globe, hindi raw sila maaring obligahin ng NTC dahil wala naman daw nakasaad sa kanilang utos na dapat bawasan ng 20 sentimo ang kanilang text rate. Deregulated din daw ang serbisyo ng mga telco, kaya may karapatan daw silang baguhin ang presyuhan kahit di naaprubahan ng NTC. Posisyong sinegundahan ng Smart at Sun. Wala naman siya nakalagay doon about setting the retail price, which until this time we maintain that it is a deregulated value-added service. Once we start dictating kasi, then you circumvent market forces. The rates that we have been using are those that have been approved and are the correct rates, so wala po kaming overcharging. Dagdag pa ng Smart, sinunod naman daw nilang utos ng NTC noong pang nakaraang taon na ibaba ang interconnection charge o singil sa text sa magkaibang network sa 15 sentimo mula sa dating 35 sentimo. The order of 2011 does not order us to change or reduce the regular text rates of 1 peso to 80 centavos. Pero si Senate Public Services Committee Chairman Bong Revilla may babala sa mga telco. Let's give them a week, no? Dahil kung hindi sila susunod o tutupad sa naging order ng NTC, pag-aaral natin ang kanilang prangkisa kung meron silang na-violate doon. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.